Wait lang, bakit ba puro si Bugay na lang pinag-uusapan natin dito? Never namin pinag-uusapan na boyfriend ko siya, girlfriend niya ako. Never. Ano yung mga qualities ng Bugoy na hindi alam ng ibang tao? Kung paano siya mag-appear sa social media, wala siyang pakialam sa mga babae niya, ganun. Ganun siya mostly tignan ng mga tao. Pero he's very gentle. Matalino siya for me. Imagine, 3 kami, pero bibigay niya yung best niya sa isa't isa. And wala naman ako nakikitang mali. I love deeply and I can say naman na malalim din yung pangunawa ko sa mga bagay-bagay. And I'm very open. Pumunta naman tayo kay Shobelim. Bakit ka nagalit? May lumabas na video. Scandal. What happened? It's very sensitive na topic. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre, Season 3 ngayon. Isa ng matinding season natin. Masaya to. Dahil yung Season 2, nag-enjoy kayo. Mas mag-enjoy kayo ngayong Season 3. Mas madami kayong matututunan. Mas madami kayong may entertain din kayo at the same time. Diba? Hindi tayo puro kamanyakan ngayon. Diba? Nagbabago na kasi ako eh. Yung mga tao lang kasing nanonood. Parang ayaw eh. Ayaw ako magbago eh. So, unti-untiin natin. Diba? Yun naman ang ano niyan. So, maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. At syempre, huwag niyong kalimutan ang pabango ni Tio, ang Picotin Perfume. Meron tayong Picotin Padrino available sa TikTok, Shopee, at syempre sa Facebook din. Mabibili niyo yan. At kung gusto mo naman ng ganitong content, help me reach 1 million subscribers. Mapapakinggan din sa Spotify. Mag-follow kayo, mag-like, mag-share. Napaka-importante po yun para mas madami pang tao ang ma-reach itong podcast na to. And without further ado, ipapakilala ko ang guest natin. Malamang sa malamang, nakita nyo na siya sa mga social media. Sikat siya ngayon, magaling siyang singer. At ngayon kikilalanin natin kung saan ba talaga siya nanggagaling. Ipapakilala ko. Wala siyang apelido, si Samsara. Yan. Hello! Oh, yeah. I'm so happy to be here. Ako din, sobrang happy Very din ako na nandito ka dito sa studio. Na napakaganda niya sa personal, guys. Talagang iba. Iba yung aura niya, radiating talaga ng Thank you! Tsaka sa nakikita ko marami kang, you're a lady who has full of wisdom and experiences. Yun ang nakikita ako sa energy mo. Yun ang titingnan natin. Gusto kong makita ng mga audience kung sino ba talaga si Samsara. So ikaw, Samsara, ano yung hindi alam ng mga tao sa'yo? Ano ba? Kasi nakilala lang ako ng mga tao nung nag-start nga ako kay BNK, di ba? Hindi talaga nila alam na meron talaga akong background sa music. Ang father ko, ano siya, musician siya. Wow. Mother ko naman, mahilig magsayaw-sayaw. She's very girly na nag-aayos ng buhok sa mga parlor, ganun. Pero yun, one thing about me na hindi alam talaga ng mga tao is, before ako makilala ng mga tao kay BNK, meron na talaga akong background sa music. Okay. Yun. Dapat nasa Viva ako. Viva Records. Okay. Oy, Hindi nako, Viva parang Max. Okay. Yan. Okay. Maganda yan, nililinaw mo, ha? Yes, mahirap na. Oh. Pero yun, hindi siya natuloy eh. Hindi natuloy. Okay. Well, there's a reason why. Yung tatay mo, anong instrument siya? Anong music? Lahat. Wow. Banda? Yes, banda. Lead singer talaga siya, pero sa banda 'di ba may drums, may mga electric guitar ganun. Lahat alam niya laruin. Alam niyang kalikutin. Yes, yun. Siya talaga Yan. yung pinaka-leader, tapos siya rin yung kumakanta, ganun. Sigurado ako hindi babaero yung tatay mo. Walang ano yan. Hindi siya babaero. Walang Yan. game si Papa eh. Pero guwaping siya, sayang. naman. Hindi na lang nagamit. Ang mga musikero kasi hindi babaero. Like ako, musikero din ako, gitarista, ganun. Hindi talaga. Malinis. Pag ano ko. Totoo ba? Pag uwi ko ng bahay, read Bible, drink milk, and then hot shower, sleep. Ganun lang ako. Yan Base lang sa usapan natin kanina, mukha namang, Oo. nagbabago na talaga siya, guys. Oo, yun talaga. Well, ako naman, hindi naman nagbabago. I mean,
gusto ko namang magpatawa, gusto ko maging life of the party, gano'n naman akong tao. Pero siguro lang mas lalaliman natin, lalagyan na natin ng value. Parang yun lang yung Okay, gusto kong sige. mangyari. So, taga saan si Samsara originally? Manila ba or Lumaki ako sa poblasyon. Makati? Makati Okay. City. Yeah, laking poblasyon ako. And yeah, until mag-high school ako, doon na. Dito lang talaga. Wala akong province na pinupuntahan nung bata ako. Ganun, wala. Nakatapos kang school? Hindi. Ano lang, high school? Okay. Kasi nung nag-aaral ako nung high school, ano na rin ako, nagmo-model-model ako sa mga hindi pa ganong sikat na mga photographer. Kasi uso yun dati, mga open na photoshoot sa BGC. Pinupuntahan ko yun, ganun. Kaya rin ako yun din ang dahilan kung bakit medyo nawalan ako ng gana mag-aral. Kasi kumikita ako ng pera outside the school. Bukod doon, gusto ko pa yung ginagawa ko. And then, maano akong bata. Masunurin ako sa school, parang ganun. Pero simula nung, yun nga, nakakaano na ako, nag-fade yung passion ko sa school. Okay. Slowly. Yun. Tapos hanggang sa yun, hindi na ako pumapasok. Tapos pagpapasok ako, hindi na ako habol. Ganun. Ayun na, hindi ko na tinuloy. Kasi nung nag-stop ako, yung school sa online na, parang hindi ko feel. Sabi ko, ano ba to? Para akong call center, na lang ako. Mag-focus na lang ako sa music. Okay. Kasi so music ang gusto mo talaga? Music talaga. Kasi pansin ko, last time, may time, kasi lately, I've been really, really having, difficult challenges. Very difficult challenges. Pero kaya naman. And nag-reflect ako, sabi ko, bakit ba, nandito ako? Sabi ko, bakit ba ito ang life ko? Napapatanong ako. And ang nasagot ko lang, nag-umpisa ka lang naman kasi gusto mong gumawa ng kanta eh. Gusto mo na yung kanta mo is marinig siya ng buong tao. And sabi ko, yung ba talaga yung gusto ko? Parang gano'n, kausap ko yung sarili ko. Tapos, hanggang sa lumalim yung iniisip ko, na-realize ko na, yung hindi nagawa ni Papa, gusto ko na ako yung bumuhay nun. Parang ganun. Kaya talaga ganun grabe yung gigil ko mag-music. No. Ayun. I'm sure sila din, ganun din kagabi yung gigil sa'yo. Parang ibang gigil naman yung ginasabi mo. Yeah. So start tayo, music, di ba? Yes, music Paano ka talaga. napunta kay Bugoy? Yan, paano hindi ba? alam nila, hindi nila alam yan. Hindi Okay. nyo alam. Paano ba? Nag-umpisa yon nung meron siyang video na nasa loob siya ng sasakyan. And ewan ko, ang lakas lang ng dating niya sa akin nun. Nagvi-video siya ng ganyan, tapos ang ganda nung tama ng sikat ng araw sa kanya. Nahook ako doon sa itsura niya. At saka bukod doon, kasi yung sinasabi niya, brutal siya, pero nagme-make sense sa akin nung time na yon. Bata pa ako nun, pero legal naman na yung age ko. Nagme-make sense siya sa akin, and parang may something lang sa utak ko na, wow, gusto ko yung the way siya mag-isip. Parang ganun, it's something new. Like, di ko pa siya naririnig. Kasi mga nakakausap ko rin, tambay sa school, Mahirap bookworm, yun. ganun. And parang nagustuhan ko siya doon, na-interest ako sa kanya doon. Pero hindi ko siya, parang wala na lang yun, ganun. Tapos hanggang sa, dumaan na naman siya sa feed ko, na parang nawalan siya ng babae, ganun. O umalis, ganyan. Tapos yun, nag-chat ako sa isa niyang parang question niya sa IG. Tapos parang sabi ko sa kanya, gusto ko sanang parang sumama. Parang ganun ata. Hindi yun yung exact words na sinabi ko. Pero ang pinaka-point ko is parang gusto ko sana sumama sa'yo. Pero sayang, parang hindi ako worthy. Ganon. At the time, kasi nakikita ko siya, ang talino niya, parang ganon yung dating niya sa akin noon, nung time na yun, like, I like the way he thinks, yung kung paano niya
i-deliver kung ano yung mga gusto niya sabihin, may humor, ganon. Ayun, and then, yan na, nag-chat na kami, and then nag-meet na kami, and then that's it. Paano ang mga bagsakan ni Bugoy? Paano yung mga ano niya na, paano siya nag-reply sa'yo? Ang Parang tagal ganon. na. Nag-chat ako sa kanya. Siguro mga 10 p.m. nag-reply siya, late Naku po, na. yung mga ganyang oras, mga kung ano. Yan, sige, tuloy mo. Late na siya nag-reply, mga around, siguro 1 a.m., ganun. Pero hindi ko ina-expect na magre-reply siya kasi lang ako nag-i-start pa lang ako nun sa music ko Nasa na ako nun, papirma na ako nun sa Viva. And then, ayun, mga reply niya, mga bagsakan niya, paano ba? Hindi ko na kasi maalala, pero parang sabi niya sa akin nun, parang ang point niya sa sinasabi niya is, hindi ko kailangan na parang magkaroon ng parang value na agad-agad, ganun. Kasi pag sumama ako sa kanya, siya yung magbibigay ng value. Parang yun yung point niya. And then yun, ganun yung mga bagsakan niya kung paano niya siya naririnig or nakikita sa social media. Ganun na ganun din siya nun makipag-usap sa akin. So sinabi mo na gusto kong maging girlfriend mo, ganon. Parang gusto ko sumama sa kanya. Gusto ko mag-work kami, ganun sa music. Hindi ko sinabing girlfriend or ganun, hindi. Okay. Paano napunta dun sa girlfriend? Never namin pinag-usapan na boyfriend ko siya, girlfriend niya ako. Never. Okay. Hindi ganun ang usap namin. Nag-usap kami, sabi niya sa akin, okay, pinaka-ending na usapan namin is, sige, focus lang tayo dyan sa gusto mo and then tulungan mo ako. Parang yun yung sinabi niya. Tapos doon na. Kasi in-introduce ko yung sarili ko. Like, eto ako, umilig ako sa music. And nung time na yun, kahit papano, may portfolio naman ako sa sarili ko. Like, may mga background na ako na nagra-rap contest ako, ganyan. Nagpa-pageants ako. So, parang sa ganun, medyo nakilala niya na yung background ko. Alam niya na rin na, sa music ako, ganun. Kaya ayun. Sa music talaga kami nag-focus. Na-in-love ka talaga kay Bugoy? Yes. Okay. Yes. So, totoo. Yes. Ano yung mga qualities ni Bugoy na hindi alam ng ibang tao? Kung paano siya mag-appear sa social media is very, parang wala siyang pakialam sa mga babae niya, ganun. Diba? Ganun siya mostly tignan ng mga tao. Pero he's very gentle. Ano pa ba? Bukod doon, matalino siya for me. The way siya mag-isip, kung paano niya i-handle. Imagine, 3 kami, pero nabibigay niya yung best niya sa isa't isa. Parang ganun. Yun yung hindi alam ng mga tao. Hindi siya sadista. No, he's very gentle, very calm. Ayun. Sometimes sweet, pero sometimes lang. Very rare. Oh, sometimes. Very rare talaga. Rare. Okay. Yan. So, pero paano ka napapayag na 3 kayo? Yung gusto kong i-dissect kung ano yung para lang maintindihan ng mga tao. Ano Hindi yung naman niya mindset ako nun? Hindi naman niya ako parang paano ba ang tawag ng person na bumayag ka na. Ganun. Wala naman ganung paano conversation. nangyayari? Talaga siya. Aware naman ako na hindi ko talaga, honestly, hindi ko alam na ay, girlfriend niya pala to, ganun. Like, or babae niya pala to, ganun. Ang akala ko lang, like, kasama lang sila sa mga sa mga video, ganyan. Kasi di ba, ganun yun, kukuha ka ng model para sa video, ganun. Hindi ko alam na totoong buhay pala yun. Like, kasi nakita ko nga lang siya, 2 beses lang siya dumaan sa feed ko, tapos na-interest na ako sa sinasabi niya. Tapos yun na yun Parang dun na ako nahook sa kanya. Like, gusto ko makipag-work sa tao na ganito, ganyan. Kasi gusto ko makipagtulungan. Pero nung nandun na kami sa bahay, dun ko lang siya na-realize. Like, oo nga, dahan-dahan niyang in-explain, ganon. Tapos, sa akin, wala naman ako nakikitang mali. I love deeply and I can say naman na malalim din yung pangunawa ko sa mga bagay-bagay. And I'm very open. Kaya hindi yun naging problema sa akin. Okay. Yeah. Anong masasabi mo dun sa mga comments na ang tatanga naman itong mga babaeng to, pumapayag sila, 3 sila?
Ganyan, parang ang low value, ganun. Ano yung masasabi mo dun? Well, yun ang reflection lang nila sa sarili nila. If they think na we're stupid, then maybe... They're stupid. Joke lang. Parang ganon. Sige, sasabihin ko ng ganon. If you think I'm stupid, then maybe that's you. Because kung yun ang nakikita mo sa akin, di ba? Hindi mo naman ako kilala. Anong reason mo kung kahit sabihin mo ganon yung parang naging relationship? Parang ganon. Okay. Yun ang feeling ko reflection nila sa sarili nila. Anong pinaka natutunan mo kay Koy nung nasa loob ka? Yung pinaka-major na nagagamit mo ngayon sa buhay mo na, kumbaga, I believe nag-expand ka, ibang tao ka na ngayon kumpara dun sa nung nandun ka. Ano yung nadala mo na learnings? Yung game. Okay. What about game? It's hard to explain because not everybody will understand and are willing to understand. Okay. Pero yun, meron akong natutunan sa kanya na game na totoo yung sinabi niya, before ako umalis sa kanya, magagamit ko talaga yun. And yes, up until now, nagagamit ko siya. Pwede mo ba siyang i-explain yung game na yun and then bahala na sila kung maiintindihan nila o hindi? Paano ko ba siya i-explain? Okay. Sa pinaka-basic na kaya ko, wala. Sige. Hindi ko alam. Go. Hindi, para kasing, merong, sa mundo natin, meron tayong mga posisyon, di ba? Okay, go. Parang as long as alam mo kung anong klaseng player ka, mahahandle mo yung laro ng maayos. Parang ganon. Okay. Ayun. Ano yung qualities ni Bugoy na tingin mong wala ang mga ibang lalaki ngayon na dapat nilang manahin? Disiplina. Okay? When you say discipline, how disciplined is Bugoy? Ano yung routine niya? When you say discipline, bakit? Paano mo nasabi? Wait lang, bakit ba puro si Bugay na lang pinag-uusapan natin dito? Hindi, pupunta tayo. Tatawid ako dyan. Gusto ko lang Okay, pero si Bugoy, yung disiplina. Ano nga ulit yung tanong? Sorry. Yung discipline niya, you said discipline. Ano yung discipline na yun? Ano talaga, pag sinabi niya. Is very consistent sa sinasabi niya at saka sa ginagawa niya. Alright. Na hindi lahat ng lalaki kaya yun. Yeah, yung iba nagpapanggap na kaya nila yun. Okay. Pero hindi. Alright. Kasi hindi rin talaga siya madali. Sige, bago ko maitawid to, final question about Bugoy. Okay, ano yan? Bakit ka umalis? Bakit ako umalis? Yun ang wala pang sumagot eh. Wala pa yung malinaw na kaya ako umalis kasi hindi na talaga kami align sa kung ano yung gusto namin pareho. Okay. Ganon. Ako, pinanghawakan ko lang naman yung sinabi niya sa akin na magtulungan kami. Gawin ko yung parang sa music, ganon. Pero yun, hindi na kami align doon sa kung ano man yung gusto niyang puntahan, ganyan. Ako iba na, ganun. Kaya, yun. Ako yung himalay. Okay. I think that's enough. So ngayon, sino na si Samsara ngayon? Kasi yung dating Samsara, pumasok ka, di ba? Sino ka na ngayon? Compare dun sa dati. Ano yung mga natutunan mo? Ano yung mga natutunan ko? Madami. Sobrang dami na ang hirap niya isa-isahin. Okay. Pero yung sige, give me the big three. Big three. Kasi si Samsara dati, medyo takot siya. Pero nandun yung fighting spirit. Oo. Ganon. Ngayon kasi si Samsara, nakakaramdam siya ng kaba, pero hindi na siya takot. Ganon. Takot saan, Samsara? Wala lang, like, kung ano man yung naiisip ko, ganon. Natatakot ako sa paano akong maging ganito, ganyan. Yun yung mga fears ko. Sa sarili ko lang naman siya. Okay. Pero ngayon, hindi na ganon si Samsara. Mas confident na siya.
meron na siyang boundaries. Dati kasi, oo lang ako ng oo, parang yes lang ako ng yes, ganun. Ngayon, mas nag-iisip na ako, ganun. Oo. Kasi tumira rin ako ng mag-isa lang ako. Parang naging responsable ako sa sarili ko, ganun. So, yun. Mas confident na si Samsara. Ano nga yung pangalawang sinabi ko? Nakalimutan ko. Parang mas aware ako. Okay. Ganun. Mas confident, mas aware. And mas gutom. Mas gutom si Samsara. Saan gutom yan? Parang umano sa akin. Sa life! Syempre! Mas gutom sa life. Dati lang ako gusto ko lang ng ganito. Kunyari, bilang babae, aminin ko na, di ba? Gusto ko lang ng dati, like, sa mga video ko sa TikTok na nag-uumpisa pa lang ko, ay, gusto ko lang to, umabot ng 100 likes, ganyan. Ngayon, hindi. Mas iba na yung mga gusto ko ngayon. Mas gutom talaga ako sa life. Okay. Alright. So, ngayon, Sam, ikaw, ano ang mga qualities ngayon na gusto mo sa lalaki? Ang gusto ko sa lalaki, yun, disiplina talaga. Okay. Ano pa ba? Mabango. Abay! Mabango. Ano pa ba? Ma-hygiene. Well, actually, kapag may disiplina ang lalaki, kasama na yun Okay. Pero yun, kahit naman, anong trip niya sa buhay, basta may disiplina siya at saka meron siyang paano ko ba i-explain? Yung parang may ginagawa siya sa buhay niya, yung nakafocus siya sa sarili niya. Ganun. Yung may sarili siyang thing. May thing siya, ganun. Yan ang gusto ko sa lalaki. Yun talagang lalaki, basically. Yeah, lalaki mas talaga lalaki. Ayoko Alright. sa mga, youngster, Sabi Joke mo, lang. bango. Mabango. Ang Yes. bango ba talaga nakaka-elevate ng attractiveness ng lalaki? Yes, I think so. Sa papanong papaan sa tingin mo in your Kasi, na maganda siyang first impression. Parang Okay. ganun, like, mabango siya. Siguro. Paano? Parang ganun. Kasi naman, di ba, kunyari, first time mo ma-meet yung tao, hindi siya mabango. Pangit na agad yung tingin mo sa kanya, di ba? Like, lalayo ka na agad sa kanya. Ganun. Kaya maganda. So rin dahil ako. dyan, minention mo yan, time na para ipa-experience ko sa'yo yung bago kong scent na Picotin Padrino. Oh yan, my gosh. mga Sige magugustuhan nga, mo. ano ba yan? So yan, ano mo lang, test mo, bigyan mo ako ng honest review, spray mo. Sige. Then tell me what you think about it. Sige. Basic. Ano tingin mo? Anong tingin ko? Oo. Mabango siya. Oo. Yun ang tingin ko. Pero, amoy fuckboy. Oh my gosh. Yan ang normal na amoy ng fuckboy. Okay. Yeah. Alright. So, i-rate mo. Nagsisisi ako na in-spray ko siya sa katawan ko. I-rate mo from 1 to 10 yung amoy na yan. From 1 to 10, 10. Sobrang Okay. fuckboy ng amoy niyan. Grabe. Okay. So, Yes. so sa tingin mo ba, makaka-increase to ng chances sa mga kalalakihan na nanonood ngayon pagka ganyang kakabango? Yeah. Lalo na sa club. Kung, amoy Oo, fuckboy umaamoy yun nga dito eh. Amoy fuckboy yun para mapapaganon ka like down. Umaamoy nga dito. So, ganyan ang amoy ng boyfriend mo, example. Anong gagawin mo sa kanya? Kumain ka na ba? Ay, nako. Alam ko yung kasunod na tatanong mo dyan. Ano? Kainin kita. Kasi nagluto ako. Yan. Ayun yun. Oo. Naku. Gaganahan. Yes. Yan. Ang bango-bango mo, kumain ka na ba? Siyempre, lambingin mo siya, di ba? Oo, yan. Yan. Ano pang hinihintay nyo? Available na yan. TikTok, Shopee, di ba? Facebook, kaya Picotin Padrino, alam nyo na, di ba? Approved na ni Samsara. So, moving tayo ngayon. Ano naman ang mga red flag mo sa lalaki? Red flag? Oh my gosh, ang dami na kasing red flag. Red flag siguro yung sinungaling. Okay. Sobrang red flag na sa akin ng sinungaling to the point na nag-release na ako ng kanta like sa sinungaling talaga. Parang binabalandra ko na sa buong mundo like ayoko sa sinungaling.
Okay. If ever man may lalaki dyan na gustong lumapit sa akin, kung sinungaling ka, wag na please. Ayoko talaga. Like, when you say sinungaling, maliliit ng pagsisinungaling o White lies? what kind of pagsisinungaling? Kasi ako, nagsisinungaling rin ako. Pero with good intentions. Ayoko kasi yung nagsisinungaling for their own sake. Just to cover up something or mag-gain sila ng something. Kahit naman na alam nilang may ma-hurt or may madidisgrasya na pwedeng ikabagsak ng empire mo, parang ganon. Ayun yung mga ayokong kasinungalingan. So, number 1, sinungaling. What Yeah. else? Number 1, sinungaling. Number 2, walang hygiene. Ayoko Okay. ng walang hygiene. Okay, speaking of hygiene, aside sa bango, ano yung una mong tinitingnan na, uy, maayos yung hygiene nito pag nakita mong ganun? Haircut, kuko, Okay? ngipin. Okay? Yeah. Pag nasanay na lang din ako pero dahil sa experience ko before, na nagbebeso talaga and that's normal na for me. Yun, sometimes, minsan pag nagbebeso, dun ko nafe-feel na, red flag to, ganyan. Kaya mahalaga rin talaga sa akin yung sangipin, ganun. Yun. Totoo. Magandang dapat isa yan sa mga ini-investan eh. Aside sa ilong, aside sa Hindi, totoo. Diba? Yeah, totoo naman. Totoo. Yun yung niyan eh. Okay. Ano pa? O, yun lang? Yun lang tinitingnan mo? Na red flag? Oo. Parang red flag na sa akin pag kalbo. Abay! Dinamay lahat. Oo. Parang red flag na sa akin ang kalbo, guys. I don't know. Alam mo, hindi lahat ng kalbo nasaktan ka. Iba dyan, gusto ka lang alagaan. No, yun. Hindi, pero seryoso ba? Red flag na sa'yo, kalbo? For now. Pero wala namang problema For nun. now, Wala like namang yung problema. state of mind ko, yes. Oo. Dahil, what about kalbo? Wala lang. Kasi wala ka nang masasabunutan. Yun ba Hindi. yun? Hindi sa Aray! ganon. Hindi ako nananabunot. Ano, nananampa lang. Hindi. Nananakal. Ay, naku, nananakal daw. Yan, okay. Sige. Yeah. Yun. So ngayon, punta naman tayo sa merong issue ngayon na may lumabas na video. Alam naman natin kung ano yun. Yeah, yung scandal. Di ba? They call it a scandal. Okay. But what? Okay, they call it a scandal. How do you call it? What happened? It's very sensitive na topic. Ano yun That's our personal thing. Okay. Diba? Kung ano man yung sinishare ko sa social media, that's something that I want to share. Mhm. Kung ano yung man yung nakikita niyo sa akin sa music ko, yun ako. Yes. Pero meron din akong side na pang sa amin lang. It's very intimate. Diba? Kaya for me, it's an abuse. That's not a scandal. It's an abuse. Ano nangyari ba? Bakit? Sino nag-video? Bakit lumabas? Yun ang gusto kong malaman eh. Nag-leak, ganon. Okay. Honestly, hanggang ngayon, hindi ko rin sure kung ano talagang nangyari. Ako, hindi ko siya napanood. Honest to goodness, hindi ko siya napanood. Pero, may nakita akong picture, parang ang linaw nung video, parang ang ganda ng production. So, hindi sa plano? Anong nangyari? Hindi sa pinano o binidyo nyo talaga Like, do sarili you nyo? think it's act na magawa tayo nito para i-release natin, ganon? Hindi. I'm asking you. Yun nga. Kung paanong, anong Well, nangyari? people think na sinadya namin yun. Okay. Pero no. Hindi. It's for us. Para sa inyo. Yes. Okay. Kasi ako, magmamalinis pa ba ako? Ginawa ko rin yan dati. Pero ang pinagkaiba ko lang, pagkatapos ko namin panoorin, bufa kagad. Yun yung Pero, paano siya nag-leak? Yun ang hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung paano siya nag-leak. Nalaman ko na lang siya. Nalaman na lang namin siya kung paano na nag-leak na siya. Okay. Kasi yun na, like, oh my gosh, ano nang gagawin natin? Nag-leak siya. Okay. How do you feel about it?
Syempre, Nung lumabas yung video, nakita mo nagte-trending na, oh shit, dami nakapanood. Ang bastos ng mga comments. How did you feel? sa akin, sa Yeah. version ko ngayon, mas pinapalakas lang nila ako para sa akin. Like, for real, you want me to experience this? Bring it on. Mhm. Ganun siya sa akin. Mhm. Nilabas nila yon, nagtitrending siya, na-hurt ako. And frustrated talaga ako. Like, umiiyak talaga. Hindi ako umiiyak na nagpobol ng tears talaga, ganun. Hindi. Pero ano ako, I don't like what's happening. So, tinurn ko na lang siya into something na mas mag-gain ako. Totoo. Kasi if people I like think that. they can bring me down because of that, they're wrong. No. That's just a challenge for me. Kung paano ko siya malalampasan. Kamusta ang views ng video mo na music? Music? Tumaas, di ba? Well, yes. Thank you for the noise, di ba? Na nakatulong. Mm. Kahit pa paano, and I'm not denying it. Nakatulong talaga siya. Well, ayun. Pumunta naman tayo kay Shobelim. Bakit ka nagalit? Ano yung nangyari? Nagalit ako. Hindi ako bakit nagalit. ba't kayo nag-away? Parang ganun. For me, that's not away or anything. Well, nag-start talaga siya nung nag-post ako ng Neneng B. Okay? Samsarap. Oo. Check. Oh. Yan, doon siya nag-start. And after ko i-post yun, nag-go on na ako sa live ko. Nag-shoot kami ng mga reels kasi nga sa kanta. And yung mga tao, binabash pa ako dahil nga dun sa video namin na lumabas. Hindi na talaga ako nag-check ng comments unless kailangan ko na mag-reply. So, yun na. Nag-go on ako sa live ko, nag-shoot kami, kumain kami. Pagtingin ko, shinare yun ng isang rapper na akala mo babae magsalita. He said na, parang basta may sinasabi siya na assuming ako something. I don't know kung ano talagang sinabi niya, nakalimutan ko na. And I think that's how it, parang ganun, dun nakita ni Shobe talaga. And I think yung rapper na yun talaga, ang bumulong na, tignan mo to si nagpo-post ng ganyan, kanta na, kanta natin. Siguro siya talaga yung nagsabi nun, I don't know. Pero that's just my theory. Diba? Kasi sometimes ang babae naman, hindi naman yan agad magre-react unless there's a voice like saying, uy, si ganyan ka. Diyan talaga mas nagiging reactive ang babae. Ganon. Feeling ko, kaya talaga rin nag-spark yung ni Shobe is because of that voice na binulong sa kanya. Ganyan. So yun, dun siya. Tapos pagka, nakita ko na shinare niya yun, hindi ko yun pinansin kasi para sa akin, baka nagpapapansin na naman siya sa akin. Parang ganun. Kasi, ang tawag dun, kung anong sinasabi rin niya sa akin So, yun na. After nun, nag-chat sa akin yung dati kong friend. Sabi niya, hoy, anong ginawa mo? Sabi ko, ha? Sabi niya, nag-post si Shobe. Pwede ba magmura dito? Kasi pwede. minura niya ako sa niya. Nag-post si Shobe, gago. Sabi niya, sabi ko, sabi ko, anong gagawin ko doon? Parang yun yung point ko. Tapos sabi niya, yung sabi mo, Neneng Bing X, tapos Samsarap check, sabi niya gano'n. Tapos sabi ko, okay, ano meron? Tapos sabi niya, siya be, akala niya, Inaaway mo. Inaaway ko siya, gano'n. Pero hindi. Ang point lang ng post ko is to tell everyone na hindi po ako si Neneng B. Ako si Samsara or Samsarap. You can call me parang sabihin nyo na lahat. Like, malandi ako, pokpok ako, ganyan. Pero yun, hindi nga ako Neneng B. Pwede nyo akong tawaging Samsarap. Parang basically ganun Ay, siya. charap. Samsarap talaga. Kasi dahil nga sa, di ba, nag-release ako ng kanta. And ang pinaka-concept ko dun is naglalakad pala yung sa sinungaling, di ba? So, rumarang pa akong ganyan. People are calling me Neneng B.
So, sabi ko, ayokong mabansagan na Neneng B. Kasi, ano na yan na-pass down na yan I want to create something new. And ako naman, nagpo-post lang ako, hindi para sa mga ibang tao. Nagpo-post ako para dito sa 600,000 na naka-follow sa akin. Which is yung mga Samis ko. Yun. So talagang walang hate, no? Talagang Walang yung mga hate. tao lang ang naglagay. Yes. I think yung mga tao lang. And then, how Shobe handled it talaga, ganun. Mas nadagdagan tuloy yung hate. Parang ganun. Okay. May message ka ba sa kanya? Kanino? Kay Shobe? Kay Shobe? Stay in your lane, babe. That's it. Okay. Maganda yan. So, doon na tayo sa medyo makukulit na question. Ayan. Gaano ka kulit yan? Abay! Ano ba yan? Oo. Abay. Si Samba. Okay. Samba. Okay. Si Sam Sarap. Okay. Oh, yan. Bakit Sam Sarap? Saan ka masarap? Actually, hindi ko talaga alam pero yung mga ano na lang din talaga nagpangalan sa akin yan Nag-start yan nung na kay BNK ako. Doon siya nag-start. Tinatawag nila akong Sam Sarap. And then, na-hurt ako doon dati, pero kinlame ko na lang rin siya. Kasi dati, ewan ko sexy naman ako. Pero nahihiya ako, i-show off siya dati. Ganun, hindi ako ganong confident. Ngayon nga, nag-evolve, di ba? Kala mo dinosaur lang nag-evolve. Yun, inano ko siya, in-embrace ko siya. Na, since tinatawag niya rin naman ako Sam Sarap, edi embrace ko na, ganun. Ano yung pinaka masarap kay Sam Sarap? Ay, masarap Na ako. part ng katawan. Part ng katawan Oo. ko? Bakit part ng katawan Part ko? ng katawan mo. For example, na talagang hindi nyo ako kayang talunin dito. Ala, ang sensitive naman nito. Pwede ba ito sa sa post? Oh! I don't know. I don't think I want to share it. Okay. No, that's okay. Kasi ang if you don't want something to na share. masarap, hindi mo isi-share. Ay, ang ganda ng sagot. Aray ko. Ang galing. Pero si ngayon tinitingnan kita. Kamukha mo si Jenny Lynn. May hawig. Lynn. Yeah. May hawig. Oh. Sa personal guys iba-iba. Akala mo Asian sa video. Pero sa personal may hawig sa kay Jenny Lynn Mercado. Oy, thank you. Ganda. Ganun kaganda si Sam. So Sarap. ikaw naman, ano na ang pinaka-naughty na nagawa mo? Ayun siguro. Yun? Gumawa ng video. Gumawa ng video. Ay! Oo nga, no? Wala na Well, matindi. yeah. Yan. Okay. So ako, final message mo sa mga fans mo o sa mga nanonood? Gusto ko lang talaga mag-thank you, honestly. I'm very, very grateful kasi simula nung nakilala nila ako sa social media, hindi nila ako iniwanan. Mas dumami pa kami. Ang Samis, mas dumami. Sobrang grateful talaga. And yun lang, thank you so much for always loving and supporting me. And I can only promise one thing sa mga Samis ko. Yes. And that's it. I'm not gonna stop learning and creating more for us Samis. Yan. Ang galing, ang galing. Thank galing. you! Saan kanila mafa-follow o anything to promote, please? Yeah, guys, kaka-release ko lang actually ng another song which is inspired sa nangyari sa amin ni Shobe. Sa mga, mga na-experience na rin kung ano yung na-experience ko before. Yun, nag-release ako ng bagong kanta. And ang bago kong track din na sinungaling, just hit 1 million! Wow, streams! congratulations, Thank you so congratulations. much. Streams to sa Spotify? Sa Spotify, pa 500,000 na siya. And Wow. sa YouTube naman, million streams na siya. Wow. Thank you so much. Congrats. Guys, you can follow me on Instagram at Miss Samsara, AA sa dulo. And of course, Facebook, Samsara. And YouTube, Spotify, Samsara lang yan. Sobrang daling hanapin. Ako lang nag-iisang Samsarap. Ay! Yun. So yun, tama. Okay, galing. Ang ganda nitong episode na to, grabe. Sana nalinawan kayo kay Sam. Nakilala nyo siya. Kasi first podcast niya to. And Yeah. it's really an honor na nandito ka. Thank you, din you. Diba? And then I hope we can do more good things together. Alam mo Yeah, yun, yeah. soon. I'm Diba? hoping. Soon yan. Mga tulungan lang.
So ako naman maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Mag-subscribe kayo dito sa channel para mag 1 million na tayo. Pati din sa sa Spotify. Maraming salamat sa mga nanonood, nagpa-follow, nagko-comment, nagla-like, nagsi-share. Mahal ko kayo lahat mga Skynam. So yun lang. Again, this is Tio Bray. Kasama ko si Sam Sarap. Yan. Yes! See you on the next video. Thank Yun you! lang. Thank you. Thank you, Tio. Welcome. much. Oh yeah, Urban Nation. Beat Chop is another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw